Kapag adobong baboy ang usapan, ganito yung masarap na luto sa kanya. Yung tuyo na yung sabaw at nagmamantika, tapos sobrang lambot at may kasama pang itlog. Ay grabe, ang sarap niya. Kaya wala, sira na naman ang diet. So ngayong araw mga ate ko, samahan niyo akong magluto ng aming pananghalian. Nautusan tayo ni tatay na mag-adobo ng baboy. So hindi ko maipapangako na masarap to dahil sa lahat ng luto, adobo lang ang hindi ko kayang lutuin. Yeah, totoo yun. So, voice over ba tayo o live? Yan. Meron tayo dito ang dalawang slice ng liempo na malapad. Slicein na natin to. Let's go. At eto mga ate, balik na tayo sa pagbo-voice over. Hindi ko talaga kayang panindigan yung hindi nagbo-voice over. Maingay din kasi dito sa amin, baka hindi nyo lang din maintindihan yung sasabihin ko. Bali, ayan, nag-chop ko na nga pala yung baboy. At etong sangkala natin, binaligtad ko lang dahil double-sided na siya. Pero syempre, bago ko binaligtad, pinunasan ko muna yung kanina. Tapos dito, naghiwa na nga ako ng sibuyas at bawang. Bali, parehas pino lang yung gagawin kong hiwa dito. Alam nyo ba mga ate, adobo talaga yung hindi ko kayang lutuin. Ewan ko, dun talaga ako pumapalpak. Ewan ko ba, hindi ko kasi matansya yung lasa. Si tatay nga, ang sarap niya talagang mag-adobo. Ewan ko mga ate, hindi ko talaga makuha-kuha yung diskarte niya. Pero dahil nire-request nga niya ito at ito nga gusto niyang ulamin ngayon, eto't susubukan ko nga ulit itong lutuin. At gagawin ko nga lahat ng aking makakaya para lang mapasarap itong adobo ko. Baka kasi mamaya hindi ko ito maluto ng maayos, palayasin pa ako dito. Walang ganon. Nakakatawa ng mga ate dahil adobo lang hindi ko pa kayang lutuin. At iyon nga mga ate ay hindi Bali dito nga pala mga ate, ginigisa ko na yung karning baboy natin. Bali bago ko nga ito timplahan ng sarili ko, inilagyan muna natin ng toast mark yung mga baboy para magkaroon pa nga siya ng add na flavor. Tapos inilagay ko na nga dyan yung sarili ko para yummy. At hindi muna yun ngayon mga ate, pagbigyan nyo na magpapasko na. Tapos naglagay na ako ng pamintang buo, tubig at dahon ng bayabas. Ay dahon pala ng laurel. Bali pinakulaan ko nga lang ito hanggang sa maigay yung sabaw. At syempre hanggang sa lumambot na din yung karne. Saka nga ako dito naglagay ng suka. Wag naman yung kasing asim ng katabi mo. Tapos binilangan ko nga lang ito bago ko haluin. Bali naglagay na rin ako dito ng 2 pirasong siling labuyo na hindi ko na hiniwa. Bawal kasi kay tatay yung masyadong maanghang. Bali dito mga ate, pagkatapos natin maglagay ng suka, pinakuluan ko pa yan ng mga 5 minutes pa. At makalipas nga ang 5 minuto, eto't luto na ang ating pinatuyong adobong baboy. At masasarap pa nga ito kapag may kasamang boiled egg. Grabe, tingnan nyo naman, itsura pa lang nakakatakam na. Ganito nga yung masarap sa adobo, yung tuyo na. Yung wala na nga siyang sabaw pero napakalasa. At sana ngayon this time mga ate na perfect ko na nga itong pagluto ko ng adobo. Pero mukhang perfect naman dahil tingnan nyo yung itsura, talaga namang mukhang ang sarap. Tapos ganito pa siya kalambot. Grabe, sigurado yung taba nito melts in your mouth talaga. O paano, tara kain na tayo. At unang kagat, first bite. Ang sarap. Mukhang nakachamba na tayo sa pagluto ng adobo mga ate. Konti pa makukuha ko na yung lasa ng adobo ni tatay. Ang sarap talaga ng adobo kapag may kapares na itlog. At sa maniwala kahit sa hindi mga ate, itong nakahain na to sa akin, naubos ko talaga. Grabe, nagda-diet na nga ako pero eto napalaban na naman sa kainan ng ate Ayan nyo. At ayun mga ate, nagustuhan naman ni tatay itong niluto nating adobo at sabi niya lasang barbecue.